Ang amoy ng mamahaling floor wax at ang tunog ng vacuum cleaner ang bumati sa akin. Nasa gitna ako ng malawak na living room at nakikita ko silang abala. Sila na nagpatulog sa akin sa bodega. Ang Tita Elena at Tito Ben ko. Hindi nila alam na ang bawat sulok ng mansyon na ito, bawat dingding, bawat piraso ng kasangkapan, ay legal na akin na. Kung may nagtanong sa akin noon kung saan ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, sasagot ako, sa bodega. Pero ngayon, dito sa mansyon, may nagsasayaw sa aking puso, isang matamis, mapanganib na ngiti. Ang katarungan ay dumarating at sa pagkakataong ito, ako ang tagahatid. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera, masasabi kong ang buhay ko ay simple pero puno ng pag-asa. Ako si Ana. Hindi ako lumaki sa karangyaan, pero hindi rin naman kami nagkulang. May maliit kaming apartment sa Quezon City, sapat para sa aming tatlo, ako, si Mama, at si Papa. Pinagpala ako ng natural na kagandahan, ayon sa madalas na puna ng mga tao. May mga pumupuri sa aking mahaba at makintab na buhok, sa aking matangos na ilong, at sa aking mga matang tila may sinasabing kakaiba. Hindi ko naman ito ginagamit para sa pansariling kapakinabangan, pero aaminin kong nagbibigay ito ng kumpiyansa. Masaya ako sa kung sino ako at sa kung ano ang mayroon ako. Nagtatrabaho ako bilang junior content creator sa isang advertising agency. Mahilig ako sa pagsusulat at doon ko nakikita ang sarili ko. Nagsisimula pa lang ang lahat, pero may mga pangarap akong gustong tuparin. Gusto kong maglakbay, makita ang iba't ibang kultura, at balang araw, magkaroon ng sariling bahay para sa aking mga magulang. Sila ang aking buhay. Si Mama, si Aling Celia, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Ang bawat sikreto ko, ang bawat problema ko, sa kanya ko sinasabi. Ang kanyang payo ay laging punong-puno ng pagmamahal at karunungan. Si Papa naman, si Mang Cardo, ay isang masipag na inhinyero. Siya ang haligi ng aming tahanan, ang nagtuturo sa akin ng disiplina at pagtitiyaga. Ang bawat gabi ay isang ritual para sa amin. Sabay-sabay kaming kakain ng hapunan, nagkukwentuhan tungkol sa araw na lumipas, at nagpaplanong kasama. Ang tawanan namin ay umaalingaw-ngao sa aming maliit na apartment. Pakiramdam ko, kumpleto na ang lahat. Ang aming buhay ay may ritmo, may kapayapaan. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip ko na ang lahat ng iyon ay mawawala sa isang iglap. Ang pagmamahala ng pamilya ang aking kuta, ang aking pinakapundasyon. Sa bawat pagpaplano namin para sa hinaharap, nakikita ko ang mga ngiti ni na Mama at Papa, at doon ko nalalaman na kahit gaano pa kahirap ang mga pagsubok, kakayanin namin basta't magkasama. Wala akong ibang hiling kundi ang patuloy na makita ang kanilang ngiti at maging proud sila sa akin. Pero ang takbo ng buhay ay hindi mo hawak. Isang araw, gumuho ang lahat. Isang malagim na aksidente sa kalsada ang kumitil sa buhay ni na Mama at Papa. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Hindi ako makahinga. Ang aking mundo, na dati puno ng kulay at pag-asa, ay biglang naging itim. Nag-iisa na lang ako. Habang nagluluksa ako, lumapit ang aking Tita Elena at Tito Ben, sila ang nakatatandang kapatid ni Mama, at sila ang itinuturing kong pinakamalapit na kamag-anak. Niyakap nila ako ng mahigpit at sinabing, Ana, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami para sa iyo. Ikaw ang aming anak na ngayon. Ang kanilang mga salita ay talsik ng pag-asa sa gitna ng aking kalungkutan. Nag-alok sila na patirahin ako sa kanila. Pansamantala lang daw, hanggat makabangon ako at makapagsimulang muli. Labis ang pasasalamat ko sa kanila noon. Akala ko, sila ang magiging liwanag ko sa dilim. Akala ko, sila ang magpupuno sa kawalan ni na Mama at Papa. Pagdating ko sa kanilang bahay, nagulat ako. Hindi ko inakala na ganito sila kayaman. Isang malaking bahay na may 2 palapag, malawak na hardin at maaliwalas na espasyo. Mas malaki pa kaysa sa inaasahan ko. Mayroon itong 4 na kwarto at 2 sa mga pinsan ko, ang mga anak ni na Tita Elena, ang nakatira roon. Si Andrea at si Paolo. Mumiti sila ng matamis sa akin, pero may bahid ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, sinabi ni Tita Elena sa akin, na may pilit ng ngiti at kunwaring pag-aalala, Ana, Hija, pasensya na, medyo masikip na kami sa mga kwarto. Alam mo naman, malalaki na ang mga bata. Ang tanging available na espasyo na lang talaga ay ang bodega.
Pansamantala lang ha. Lilinisin na lang natin yan bukas. Ang bodega. Ang silid na punong-puno ng lumang gamit, alikabok at amoy anay. Doon ako pinatulog habang ang kanilang mga anak, ang mga pinsan ko, ay may kanya-kanyang maluwag na kwarto na may aircon pa. Nang gabing iyon, habang nakalatag ako sa manipis na banig sa tabi ng tumpok ng mga sirang upuan at lumang magazine, unti-unting sumibol ang pag-aalinlangan sa aking puso. Ang kanilang mga ngiti ay parang may tinatago. Ang kanilang pag-aalala ay parang pilit. Naramdaman ko ang lamig ng sahig at lalo akong nakaramdam ng lungkot. Bakit dito? Bakit hindi sa isa sa mga bakanting silid na nakita ko? Ang pag-aalinlangan ay unti-unting sumibol sa aking puso. Naramdaman ko ang panlilinlang, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may mali. Simula noon, doon nagsimula ang unti-unting paglala ng sitwasyon na tila isang mabagal na lason na kumalat sa aking sistema. Ang bodega ay nanatili ang aking silid. Ang pangako ni Tita Elena na lilinisin ito ay nanatiling pangako. Kung minsan, naiisip ko, wala na ba talagang ibang lugar? Bakit dito pa ako pinaparamdam na parang isang kagamitan na itinatapon na lang? Nagkibit balikat na lang ako, sinasabing sa sarili ko, pansamantala lang naman ito. Magpapasalamat na lang ako at may bubong ako sa ulo. Ngunit, hindi lang ang kwarto ang problema. Napansin ko rin na ang mga pagkain ay laging kulang para sa akin. Habang ang aking mga pinsan ay nakakakuha ng malalaking porisyon ng pritong manok o adobo, ako ay laging may kaunting kanin at ulam, kadalasan ay gulay na lang. Kailangan mong mag-diet, Hija. Para hindi ka tumaba, ang sabi ni Tita Elena na may kunwaring pagmamalasakit. Pakiramdam ko, lalo akong pinapaliit na parang hindi ako karapat-dapat sa sapat na pagkain. Naunawaan ko na may pera sila at alam kong hindi nila ako sadyang pinagkakaitan. May mas malalim pa rito. Gusto ko sanang maghanap ng trabaho kaagad, ngunit pinipigilan nila ako. Hija, magpahinga ka muna. Kami na ang bahala sa iyo, ang sabi ni Tito Ben habang nakatitig sa akin ng matagal. Napapansin ko na ang tingin niya ay tila may gustong basahin sa aking mukha. Pero sa likod ng kanilang salita, may iba akong nababasa. Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko silang nagbubulungan sa likod ng nakasarang pinto ng kanilang kwarto. Hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi nila, pero ang salitang imana at kontrata ay madalas kong marinig. Parang may tumusok sa aking dibdib. Mana. Wala naman akong alam na mana. Napansin ko rin na laging nakasunod ang tingin ni Tita Elena sa akin, lalo na kapag may pumupuri sa aking kagandahan. Isang beses, habang nakikipag-usap ako sa isang kapitbahay na nagsabing, ang ganda mo naman, Hija. Parang artista, narinig kong bumulong si Tita Elena, sana ginagamit niya ang kagandahan niya sa paghahanap buhay, hindi sa pag-asa sa iba. Naramdaman ko ang init ng kahihiyan at galit. Pakiramdam ko, kahit ang aking pagiging maganda ay ginagamit laban sa akin, na parang isang kakulangan. Ang bawat araw ay isang pagsubok. Pakiramdam ko, ako ay isang utusan na nakatira sa kanilang bahay. Nagsimula na akong makaramdam ng matinding pag-aalinlangan at pagkadismaya. Bakit parang iba na sila? Bakit pakiramdam ko, hindi ako welcome? Ang pag-aalinlangan ay nagiging hinala. At ang hinala ay nagiging isang malalim na sugat sa aking puso. Alam kong may mali at kailangan kong alamin kung ano ito. Ang mga pagdududa ko ay unti-unting naging katotohanan. Mas lumala ang sitwasyon. Nagsimula silang magbigay ng mga payo tungkol sa aking hinaharap. Ana, Hija, hindi ka naman siguro makakahanap ng magandang trabaho kaagad. Kailangan mo munang mag-ipon ng karanasan, ang sabi ni Tita Elena habang hinahayaan akong maghugas ng bundok-bundok na plato na kinain ng pamilya nila. Ang mga kamay ko ay napagod sa kakukuskus ng plato at ang aking puso ay napagod na sa kanilang mga panlilinlang. Habang abala ako sa gawaing bahay, napansin kong laging tumatawag sa kanilang bahay ang ilang kumpanya na inaplayan ko. Ang telepono ay nasa sala at minsan, nagtatago ako sa likod ng pinto para makinig. Ngunit, laging sinasabi ni Tita Elena na wala ako o kaya ay may sakit. Isang beses, narinig kong sinabi niya sa telepono, ay hindi po siya interesado sa trabaho ninyo. Mahiyain po kasi. Nagkunwari akong tulog, ngunit kumulo ang dugo ko sa narinig. Hindi ko maiwasang nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Paano nila nagawa iyon? Hindi lang yan.
Sinimulan din nilang isama ako sa kanilang cleaning business. Pinipilit nila akong sumama sa kanila sa paglilinis ng mga bahay ng iba't ibang mayayaman. Tulong mo lang sa amin, Hija, ang sabi ni Tito Ben, malay mo, makakuha ka rin ng clients mo sa hinaharap. Pero hindi ako binabayaran. Ang sabi nila, para sa iyo rin naman ito, para matuto ka. Part ka ng team. Nakakapagod ang magtrabaho mula umaga hanggang gabi, lalo na't pakiramdam ko ay isang utusan ako at hindi isang miyembro ng pamilya. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila ako hayaang maghanap ng sariling trabaho. Isang gabi, habang naglilinis ako ng banyo sa isang malaking bahay, narinig kong nag-uusap sina Tita Elena at Tito Ben sa labas ng pintuan. Nako, buti na lang, nakuha natin ang mana ng magulang niya. Malaking tulong ito sa atin. Sana hindi niya malaman, sabi ni Tita Elena, na may tono ng pananagumpay. Nagulat ako. Mana. Wala naman akong alam na mana. Sinabi lang nila na kaunti lang ang naiwan ng magulang ko at kinailangan nilang gamitin para sa gastos sa libing at sa pagpapagamot ko daw kuno. Nagsimula akong mag-isip. Hindi kaya niloloko nila ako? Ang galit at pagtataksil na naramdaman ko ay parang apoy na sumusunog sa aking kalooban. Nagsimula akong maghanap ng paraan para makatakas. Araw-araw, habang naglilinis ako, naghahanap ako ng mga palatandaan ng mga pahiwatig. Nagsimula akong maging mapanuri sa bawat galaw nila, sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig. Ang pagtitiwala ko sa kanila ay tuluyan ng nawala. Ang pagtulog sa bodega, ang kakulangan sa pagkain, ang pagpigil sa akin na magtrabaho, lahat iyon ay may mas malalim na dahilan. Alam kong may tinatago sila at handa akong gawin ang lahat upang malaman ang katotohanan. Hindi ako papayag na apihin nila ako ng ganito. Hindi ako papayag na gamitin nila ang aking kahinaan. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Nagsimula akong magplano ng palihim. Gabi-gabi, habang tulog sila, hinahalungkat ko ang mga lumang papeles sa bodega, sa pag-asang may makita ako. Alam kong delikado, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang bawat paghahanap ay puno ng takot na mahuli ako, ngunit mas matindi ang pagkauhaw ko sa hustisya. Sinusuri ko ang bawat kahon, bawat tumpok ng lumang gamit. Umaasa ako na may maitatago si Mama at Papa na makakatulong sa akin. Isang gabi, sa gitna ng aking paghahanap, sa ilalim ng tumpok ng mga sirang laruan at lumang libro, nakita ko ang isang lumang kahon. May nakasulat na para kay Ana di sa takip. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sa loob, may nakita akong mga lumang dokumento, mga sulat na sulat kamay ni na Mama at Papa, at isang bankbook. Ang pangalan ko ang nakalagay sa bankbook, at ang balanse ay halos ikahimatay ko sa laki. Mayroon din doong isang sihi, na may nakasulat na importanteng video. Dahan-dahan kong binuksan ang mga dokumento. May nakita akong testamento. Testamento ng aking mga magulang. At ang nakasulat, ang lahat ng aming ari-arian, kasama ang aming mansyon sa Alabang, ay ipinapamana sa aming nag-iisang anak, si Ana Marie Reyes. Nagulantang ako. Mansyon? Anong mansyon? Wala naman kaming mansyon. Nagsimula akong magbasa pa. At lalo akong nagulat nang makita ko ang address. Ang address ng mansyon na nililinis ng tita at tito ko. Ang mansyon na ito, na matagal nang pinagkakakitaan ng kanilang cleaning business, ay akin pala. Parang may bumalik sa alaala ko. Ang mga kwento ni Mama tungkol sa kanyang lola na mayaman at ang pagmamana ng mga lupa. Naging malinaw ang lahat. Ang pag-aangkas nila sa akin ay hindi para tulungan ako, kundi para makuha ang aking mana at samantalahin ang aking pagiging ulila. Ang mga sulat mula sa aking mga magulang ay nagkukwento kung paano nila pinaplano ang lahat, kung paano nila hinanda ang aking kinabukasan. Mayroon pa silang nakatagong trust fund na dapat sana ay ibinigay sa akin pagtuntong ko ng 18. Ang lahat ng pagmamalasakit at awa na ipinakita nila sa akin ay isang malaking kasinungalingan. Sila ang mga may-ari ng cleaning business na naglilinis sa mansyon na ito. At ang mas masakit, matagal na pala nilang alam ang lahat. Ang galit at pagtataksil na naramdaman ko ay parang apoy na sumusunog sa aking kalooban. Nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Hindi ito simpleng panlilin lang. Ito ay isang masalimuot na plano para agawin ang lahat sa akin.
Naramdaman ko ang lakas na bumabalik sa akin, ang pagnanais na ipaglaban ang aking karapatan. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong ibalik ang lahat ng inagaw nila sa akin. Ang labanan ay nagsisimula na. Ang aking tiaha moment ay naging isang sigaw ng paghihiganti sa aking puso. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, lumabas ako ng bodega, bitbit ang lahat ng dokumento at angsi. Nagtungo ako sa pinakamalapit na internet cafe at pinanood ang video. Doon, nakita ko si Papa, nakangiti, "Anak, kung napapanood mo ito, ibig sabihin, wala na kami ng mama mo. Pero huwag kang mag-alala, iniwan namin sa iyo ang lahat ng aming pinaghirapan. Alam naming mapagkakatiwalaan ka at sana gamitin mo ito sa tama." Ang mga salita ni Papa ay nagbigay sa akin ng lakas at determinasyon. Sa tulong ng isang abogado na kakilala ko mula sa trabaho ni Papa, inasikaso namin ang lahat. Ipinaliwanag niya na malakas ang ebidensya ko. Ang testamento, ang bank book, at lalo na ang video ni Papa, lahat iyon ay nagpapatunay sa aking pagiging tunay na tagapagmana. Naging masalimuot ang proseso, ngunit determinado ako. Lumipas ang ilang linggo at handa na ako para sa paghaharap. Pinili kong gawin ito sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang panlilinlang, sa mismong mansyon na ito, na ngayon ay legal ko ng pag-aari. Isang Martes ng umaga, sinadya kong bisitahin ang mansyon habang naglilinis sila. Nagdala ako ng aking abogado, isang matikas na lalaki na may seryosong mukha. Nang makita nila ako, nagulat sila. Nakita ko ang biglang pagtigil ng mga kamay ni Tita Elena sa pagpupunas ng mesa, at ang pagtaas ng kilay ni Tito Ben habang hawak ang vacuum. "Ana, Hija, anong ginagawa mo rito? Hindi ka naman dapat nandito habang nagtatrabaho kami," sabi ni Tita Elena, halatang naiinis at may pilit ng ngiti. Ang kanyang boses ay tila may tinatagong inis. Ngumiti ako ng matamis, isang ngiting punong-puno ng paghihiganti. "Actually, Tita, Tito, narito ako para sa isang napakahalagang bagay. At sa totoo lang, ako ang dapat na magtanong yan sa inyo. Anong ginagawa ninyo sa bahay?" Bumulwak ang galit sa kanilang mga mukha. Namutla si Tita Elena at nanlaki ang mga mata ni Tito Ben. "Anong pinagkasasabi mo, Hija? Nababaliw ka na ba? Ito ay pag-aari ng mga kliyente namin," sigaw ni Tito Ben, at halos mahulog ang hawak niyang vacuum. Lumapit ang aking abogado at ipinakita sa kanila ang mga dokumento. Ang titulo ng lupa, ang testamento, at ang mga ebidensya ng kanilang panloloko. Ang mansyon na ito ay legal na pag-aari ni Ana Marie Reyes. At ang lahat na nakasulat dito, kasama ang inyong cleaning business contract, ay nasa ilalim ng kanyang jurisdiksyon ngayon. Bawat salita ng abogado ay tila suntok sa kanilang mukha. Namutla sina Tita Elena at Tito Ben, ang mga mata nila ay halos lumuwa sa gulat, at ang kanilang mga bibig ay nakabuka, walang masabi. Nakita ko ang pag-asa sa kanilang mga mata na unti-unting namatay at pinalitan ng matinding galit at kahihiyan. Ang paglilinis nila ay biglang huminto. Ang vacuum ay tumigil. Ang kanilang mga kasamahan sa trabaho ay nagbubulungan, hindi maintindihan ang nangyayari. "Hindi ito totoo. Hindi," sigaw ni Tita Elena na parang hindi makapaniwala. "Ito ang pagmamay-ari ng mga magulang mo." "May karapatan kami rito," sagot ni Tito Ben, pilit na pinaninindigan ang kanilang kasinungalingan. Tumayo ako ng tuwid, ang aking tinig ay matatag at puno ng otoridad. "Ang karapatan ninyo ay nawala nang ipinatulog ninyo ako sa bodega, habang kayo'y nagtatamasa ng mga luho sa loob ng bahay na dapat ay akin. Ang karapatan ninyo ay nawala nang inagaw ninyo ang mana ko. Ang karapatan ninyo ay nawala nang tinuring ninyo akong parang basura, na parang isang utusan sa sarili kong tahanan." Ang mga salita ko ay nagpakulo ng dugo sa kanila. Ang kanilang mukha ay namula sa galit at unti-unting naging maputla sa kahihiyan. Alam nilang wala na silang kawala. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang buong kumpanya ng tita at tito ko ay nasaksihan ang lahat. Ang kanilang reputasyon, na pinaghirapan nilang itayo sa loob ng maraming taon, ay gumuho sa isang iglap. Ang kanilang kontrata sa mansyon ay agad na kinansela. Hindi lang iyon, dahil sa malinaw na ebidensya ng kanilang panloloko at pang-aabuso, kinailangan nilang harapin ang legal na laban. Hindi ko na muling nakita ang kanilang mukha pagkatapos noon. Nalaman ko na lang na nawala ang kanilang kumpanya at nalubog sila sa matinding utang,
napilitang ibenta ang kanilang sariling bahay para mabayaran ang mga obligasyon at multa. Pakiramdam ko, nakuha ko ang hustisya. Nakuha ko ang lahat ng inagaw nila sa akin at higit pa. Ngayon, ang mansyon na ito ay ang aking tahanan. Isang simbolo ng aking pagbangon at ng pagtupad sa mga pangarap ng aking mga magulang. Pinanatili ko ang ilang bahagi ng mansyon bilang pag-alaala sa kanila. Ang hardin, na dati pinagtataguan ko ng aking kalungkutan, ay ngayon ang aking paboritong lugar upang magbasa at magpahinga. Marami akong natutunan sa karanasang iyon. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi laging dugo, kundi kung sino ang nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Natutunan ko rin na ang tunay na lakas ay nasa loob mo, at may kakayahan kang bumangon kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Ang kagandahan ko, na minsan ay ginamit nila laban sa akin, ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa na harapin ang mundo. Ang mga peklat ng nakaraan ay naging mga marka ng lakas. Ang buhay ko ay mas maganda na ngayon. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya na pinahahalagahan ako, at ginagamit ko ang aking yaman upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Bumuo ako ng isang foundation para sa mga batang ulila, bilang pag-alaala sa aking mga magulang. Niyakap ko ang aking bagong buhay na puno ng kapayapaan at layunin. Sa bawat paggising ko, nakikita ko ang paglubog ng araw sa malawak na bintana ng aking silid. Ang bawat silid sa mansyon na ito ay nagsasabi ng isang kwento, ang kwento ng isang babaeng pinatulog sa bodega, ngunit nagtagumpay sa huli. At sa bawat pagtingin ko, naaalala ko ang bodega, at ang matamis na tagumpay na nakamit ko. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang karma ay totoo, at ang hustisya ay laging nananaig. Ang lahat ng hirap at sakit ay naging dahilan upang maging matatag ako at makamit ang aking mga pangarap.